beloved, Boss Mike Cervera. Iiyak na naman ang mga DD-shit nito. Ito, achievement, baka nyo. Simplihan lang natin dahil ito lang nakahanda rito. Something. Grace po. Ha? Si Grace po. Pinuri si Pangulong Bongbong Marcos. Simple lang yung sinabit binitawan ng Pangulo pero ang laki ng epekto para sa inyong mga tanga, bobot mangmang. Ha? Bakit? Para sa inyo yun. Kasi mga bobot tanga kayo. Para hindi kayo nabubudol at nai-scam daw. Ha? Para sa inyo to, ha? Sige, pasok. Grace po. People to realize something, and that's the power of the words of our president. When he delivered the SONA last July 22, I believe, from that time on, actually a little before that time until the present, kung mapapansin ninyo, wala nang masyadong nagte-text scam sa inyo ngayon. Napansin nyo ba yon? Sa amin, kagalang-galang na Senadora Grace po, kaming mga malalawak ang pangunawa at matatalas mag-isip, napansin namin. Pero yung mga tanga, bobo mangmang, hindi nila alam yon kasi uto-uto sila. Diba? Uto-uto yung mga yan Di syempre, maniniwala sila. Mag-text lang sa kanila na nanalo sila ng jackpot kahit wala namang sinasalihan. Naniniwala yung mga yan Kasi nga, bobot mangmang. Nag-aantay lang na may grasya. Parang si Juan Tamad, nakanganga lang ng ganyan. Nag-aantay na mahuhulog sa bunganga nila yung pagkain kita nyo? Ang laki ng epekto nito nga pagkakadali ni Pangulo. Maging si Grace po ay napabilib at hinangaan at pinuri. Diba? Biruin nyo, senador yan. Kayo, mga kayo? Mga animal lang kayo na nagkatawang Pilipino. Mga animal na nagkatawang Pilipino. Diba? Pero kung senador yan, napakatalino niyan. Hindi naman magiging senador yan Diba? Pasok. Nang mga nanalo kayo ng ganitong jackpot o kaya yung package ninyo, kailangan i-redeem ninyo, ganito, ganyan. So nangangahulugan lamang na malaki ang kinalaman nitong mga nag-ooperate ng mga illegal na pogos sa ating bansa. Ngayon, malaki ang kinalaman na halos wala ng mga nagte-text na yung mga ganyan, yung mga pogong mga pinasara ni Pangulo, inutos na ipasara yung mga pogo, kay legal, kay illegal, sarado. Diba? Para sa inyong mga bobot, tangat, mangmang yun. Naiintindihan nyo ba? Kung hindi nyo pa rin naiintindihan, tawagin nyo lahat ng mga kasama nyo at mag-umpog-umpog kayo. Baka sakali, malagyan ng maalog-alog yung mga utak ninyo. Kung meron, kung wala na kaming magagawa. Di ba mga kababayan? Wala tayong magagawa doon kung wala talaga naman yung mga utak Pero mo yun? Si Grace po? Aloy. So Mr. President, nagkandahirap tayo ipasa ang text scam law na finally napasa na pero Narinig nyo yun? Ang tagal-tagal nilang pinag-aanuhan niyang batas na yan para dun sa mga text scam na natatanggap ng mga bobot tanga na sinasagot pa nila tapos kapag na-scam sila, isisisi sa gobyerno. Di ba? Ngayon, sa pamamagitan lang ng salita ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun, nawala na yon bigla. Purihin nyo dapat ang Pangulo tulad ng pagpuri ni Grace po. Pero naniniwala kayo sa mga taong wala namang ebidensyang daldal lang ng daldal. Laway-laway lang, di ba?
Oh, si Maharlika yun, takot na takot na. Hindi na mabanatan si Mel Robles. Bakit? May demanda na. Oh, kala ko ba boljakera? Dapat boljakin mo ng boljakin. Matapang eh, di ba? Tanungin nyo nga si Maharlika. Hoy Maharlika, bakit tumahimik ka? Bakit di mo na binabanatan si Mel Robles? Natakot ka ba? Sabi ni Mike Cervera. Oh, ako kasama eh. Di ako sasama sa laban na alam ko na hindi tayo mananalo, mga kababayan. Ako pa ba? Diba? Wala tayong nilaban na talo tayo. Lahat ng laban natin, panalo. Tulad ng paglaban ko kay Jan Angeles. Diba? Kita nyo, panalo. Diba, Rico Blanco? Ganun ang dapat. Oh. Sige, tuloy. Gugulat tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga pagte-text ng mga scam sa atin. Oh. Yun pala, siguro, Yung pala, siguro, ano? merong correlation between those scammers and those that were raided just recently. So the president's words that legal and illegal pogos are no longer allowed Oh. somehow made a big impact, at least when it comes to these scams that we are receiving. Now, that's not to say that this will finally be over forever. There will probably still be other scammers that will try to fool our countrymen, but at least this is a large step forward. So I think it will be also wise for us to have legislation to finally pass the banning of, to finally make it in writing, make it a law that no legal or illegal pogos will be allowed and other online platforms that will be harmful to our countrymen. Kasi meron naman, di ba, wala na ring isabong supposedly. Excuse me po, Senadora. Pwede bang pakipalitan niyo yung salitang para sa countrymen? Pwede bang sabihin niyo para sa mga DD shit? Kasi mahihina ulo nila kaya sila yung mga nai-scam. O, di ba? Argon 26, pinsyang ko yan. O. Oo, huwag niyo kaming isama. Sila lang ho. Oo, sumasagot pa yan eh. Pag may nag-chat sa kanila na may picture na magandang babae, magandang lalaki. Abay, piruin mo naniniwala. Sa bagay, kay Maharlika nga, naniniwala sila eh. Kay Banat Bay nga, naniniwala sila eh. Jam pa kaya. So, hindi ka rin masyado nakakatanggap ng mga isabong text. Pero alam natin, nangyayari yan. Pero at least nababawasan. So again, it's a step forward in the right direction. Ay, sunod na natin yon. Bulong ko kay Presidente. Ha? Sabihin ko, Mr. President, maawa ho kayo sa mga DD shit na mga mangmang bobot tanga. Abay, sila ho ang nabibiktima sa mga ganyan. Oh, di ba? Sasagot si Mr. President. Alam mo, Mike Cervera, kahit mga ganyan yan, mga DD shit, mga basher, mahihina ulo, mahal ko yan. Tuloy mo, ganun ang isasagot ng presidente sa inyo. Kahit na ganyan ang mga ugali nyo at mga hangganan ninyo, mahal kayo ng presidente at pangulo ng Pilipinas. Di ba? Oh. Di ba? O, sa kabila ng ginagawa nila, mga kababayan, na na paninira, akala nila madadagdagan sila. Akala nila, ikinaganda nila. Akala nila papabor sa kanila. Ayun, nabawasan na ng tuluyan. Ano nangyari? Simple Talkies Vlog, ano nangyari? Eto, nabawasan sila. Ano sabi rito? Just in, nagbitiw bilang opisyal at membro ng PDP laban, si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayun na nga. Isa ito sa masugid na taga-suporta ng mga Duterte.
Ano ba yan sa mga ginagawa ninyong paninira sa mga nakapalibot kay Pangulo at sa unang ginang at kay Pangulo, imbis na madagdagan kayo, nababawasan kayo. Diba? O, Veronica Aliado, sa kanya nga, iPhone 300 na eh. Pinagmalaki niya ba? Diba? Simple Talkies Vlog, ano? Oh, ako, iPhone 18 din. O, diba? O, parehas tayo, may iPhone 18. Oh, diba? Oh. Oh, ano? Kita nyo mga kababayan, itong mga DD shit. Akala nila, kinagaganda nila, yung paninira nila ng tuloy-tuloy. Yung mga paglabas nila ng mga peking ebidensya, ginawa nilang mga tanga yung mga tao. Tuloy, pati mga kaalyado nyo, paubos na. Ngayong araw lang na yan. O, di ba? Ngayong araw lang na yan. Ano sabi dito? Ayon kay Tolentino, umalis siya sa nasabing partido dahil iba ang pananaw ng PDP. Kita nyo! Ukol sa issue ng West Philippine Sea. At sa sa pinalabas nilang polborong video. Maliwanag na panglilito sa taong bayan ang ginagawa ng mga grupo daw ni Duterte. Asan na? Nadadagdagan ba sila o nababawasan? Sir Mike, kailan kaya natin maririnig si Sara Mau magsalita ng ganyan? Wala. Kailangan nun, recorded. Lahat ang sasabihin ni Sara para ma-edit yung mga mali. Kasi pag nagsalita yan, ng rekta, ay grabe. Grabing kabobohan, mga kababayan. Abay, pang barangay tanod ang datingan eh. Tapos gagawing presidente ng mga putang ina. Diba? Rakiterang Pinay. Oh. Diba? Oh, ayan na. Yan, ganyan. Diyan ka lang. Oh. Tuloy-tuloy mo lang yan. Sunod-sunod. Para maintindihan mo yung sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan eh. Hanggang sa maunawaan mo, huwag kang titigil. Diba, naiintindihan naman namin yung kakamangmangan nyo eh. Huwag kayong mag-alala. Maunawain kami. Diba? Maunawain kami sa mga mangmang bobot tangang katulad ninyo. Oo. At hindi namin kayo tatanggalin dyan. Hanggang masumpuan ninyo ang katotohanan. Ano na? Wala na. Our beloved Boss Mike,